Jessica's POV. Naku Aling Bebang, huwag kayo maniniwala sa mga chismis. Isa pa, hindi ako nabuntis ng kusino. Nangulot ang noon ni Aling Bebang at marin siyang tinitigan. Ganun ba? Pinasadaan siya ito ng tingin mula ulo hanggang paa bago ngumiti. Sa bagay, napaka-sexy mo nga ngayon. Pero laging dumadalo dito yung boyfriend mong di kotse dati. Lagi ko siya nakikitang tumaraan dito. Kapag tatanawan ko na kung saan pupunta, sa bahay niyo lang pala. Tumatambay siya sa loob ng kotse niya at para bang may hinihintay. Inaabot nga ng gabi yun sa labas ng gate ninyo eh. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na dyan na pala siya nakatira at umuwi sa bahay ninyo. Mahabang lahad pa nito. Di niya alam ano bang dapat niyang maramdaman ng mga sandaling iyon. Ngayon sigurado na siya na si Adam nga ang tinutukoy ni Aling Bebang. Pero bakit laging tumatambay sa bahay nila noon? Sinong hinihintay nito? Ayaw niyang isipin na baka siya. Na baka hinihintay nito ang pagdating niya kasi kung oo, bakit siya hintay nito? Kung nung gabing bago siya kinuha ng mga sindikato upang gawing transporter, ay tinapos na nito ang relasyon nilang dalawa. Sariwa pa sa isip niya mga salitang binitawan noon ni Adam. Memoryado niya pa ang bawat pagkunot ng kilin nito, ang pagtatangis ng panga nito dahil sa galit, ang pinaghalong sakit, pait at panghihinayang sa mga mata nito habang sinasabing ayaw na nito at hanggang doon na lamang ang kaya nito. Tila may mainit na bagay ang humaplos sa puso niya, ngulit kagad niyang pinagsawalang bahala. Ayaw niya na magkamali ulit. Ayaw niya nang masaktan ulit dahil baka hindi niya nakayanin. Natatakot na siya at ayaw niya nang sumubok pa. Hindi man lang kayo nag-imbita ng kasal ninyo, pero naiintindihan ko naman. Sa dami ba namang chismosa rito at mga malasyaron kahit ako hindi rin mag-iimbita. Dugtong pa ni Aling Bebang. Napailing na lang siya at sinikap iwakse sa kanyang isip ang lahat. Hindi na dapat siya maapektuhan sa mga nangyari noon. Isa pa, chismis lang naman ng mga yon. Mga walang katotohanang pangyayari na kinakalat ng mga chismosa sa tabi-tabi. Ngunit na mapagtanto niya ang sinabi ni Aling Bebang tungkol sa kasal, napaisip siya. Legal at kasal sila ni Adam noon, kaya paano ito makapagpapakasal ngayon? Maliban na lang kung tinuloy ng ama nito ang sinabi nito na ipasasawalang bisa nitong kasal nila ni Adam. Hinamig niya ang kanyang sarili at ginitian si Aling Bebang. O siya, mauna na ho ako. Salamat sa maaga-agang chika, nabusog ho ako. Tumayo siya dalang ilang pirasong tinapay na binili niya rito. Medyo maliwanag na rin kasi at kailangan niya nang umuwi. Sa ngayon wala pa siyang ibang pupuntahan kundi sa bahay ng mama at tito Roger niya. Di niya naman kasi nakausap si Adam tungkol sa muli niyang pagbili dito sa dati nilang tahanan. Kagad niyang pinara ang boss na nakita niya. Nang hintuan siya nito, napangiti siya. Wala kasi masyadong pasahero. Sa unahang bahagi siya umupo at malayang tumanaw sa bintana. Nasaksiyan niya ang marahang paglabas sa liwanag, nilanghap ang sariwang hangin na kay tagal niya nang di nasilayan at nadama. Napakaraming masasakit at mapapait na pangyayari ang nangyari sa kanya, pero pinangako niya sa kanyang sarili na pagkatapos ng lahat ng unos, kapag nabigyang hustisya niya ang pagpana ng papa at ate Rosa niya, pipilitin niya ng magbago. Pipilitin niyang kalimutan ang lahat kahit gaano pa yun kaimposible. Pipiliin niyang mabuhay ng tahimik at malayo sa gulo. Magsisimula siya ulit. Alam niyang mahirap at hindi alam kung paano, pero yun lang ang naisip niyang idahilan upang makalaya sa alaala na malagim niyang kahapon. Sinipat niya ang kamay niya na mayroong sugat. Ngayon unti-unti niyang nararamdaman ang pananakit noon. Malamang na nawala ng bisa ng pamamanhid, kaya naman nananakit na yon. Pagkatapos ng ilegal na subastahan, saka lang siya papunta sa ospital. Sa kanya lang ipatpatanggal ang tracking device na nilagay sa kanyang kamay. Kanya pa namang tiisin ang sakit. Ang kailangan niya na lang alalahan na yung mama niya. Kung ano ang iisipin nito. Ang magiging sitwasyon ng mga to kapag nakasama niya ng mga ito na matagal. Di pwedeng madamay ang mama niya sa sitwasyon niya, lalo na nga't buntis ito. Napabuntong hininga siya at saka nakabuo ng desisyon. No choice. Hindi naman siguro masama kung tutuloy na muna siya sa dati nilang bahay. At kahit pa masama ang manghiram ng lalaking ikakasal na, Kiber! Napangisi na lamang siya sa ideyang pumasok sa kanyang isipan, tsaka sumandal sa bintana ng bus. Matagal niya nang ninunok ang napakalaki niyang pride. Matagal na ring sira ang kanyang dignidad at wala na rin naman siyang iginagalang na iniingatang reputasyon. Kaya naman mamayang gabi, babalik siya sa dati nilang tagpuan, sa dati nilang tahanan, sa taong nagpadama sa kanya ng tamis at pait ng unang pag-ibig, kay Adam Gafford. Adam's POV.
Kinaumagahan, wala na si Jessica sa kanyang tabi, na tuluyan nang siyang magising. Pilit niyang inaalala kung panaginip lang ba ang nangyari na nakatulog siya at maamong mukha ni Jessica ang huli niyang nasilayan. O baka naman nag-iilusyon lamang siya. But how come he can still feel Jessica's embrace? He can still smell her natural scent, her soft body, and her beautiful face. That wasn't a dream. Totoong nakatulog siya at muli siyang nakatabi ang asawa. Nang mapansing mataas na ang sikat ng araw, saka palang nahimasmasan si Adam. Kagad siyang tumayo at nagtungo sa banyo upang maligo. Mayroong magaganap na meeting ngayong araw sa GGC at hindi siya dapat malate. May malalaking investors ang gustong pumasok sa kanilang kumpanya, pati na rin ng San Santiago Tech na ngayon pag-aari na rin nila. Kailangan niyang mapag-aralan ang galaw ng mga investors na iyon at kung ano ba ang layunin ng mga ito kung kaya't sa kumpanya nila gustong mag-invest. Pagkatapos niyang maligo, nagsuot siya ng itim na plain t-shirt at maong pants. Nasa mansya nila mga formal clothes na kaya naman pansamantala yun munang isusuot niya. Isa pa, ang kapatid niyang si Alexander naman talaga ang dapat ay nasa meeting. Inasikaso lang talaga ni Alexander ang pagpropose nito kay Vera. Napailing na lamang siya nang maisip ang kabaliwan ng dalawa. Hindi pa rin siya makapaniwala na magkakatuloy ng dalawang yon dahil bukod sa daig ng mga itong aso't pusa, hindi rin maganda naging simula ng dalawa. Siya nga atang pinaglilihaan ni Vera na ikinagagalit talaga ng kapatid niyang si Alexander. Pagkaalis niya ng bahay ay kagad siyang sumakay sa black Lambo niya at pinaniobra papunta ng GGC. Kailangan niyang magbadali dahil malamang mag-uumpisa na ang meeting. Pero kung di naman siya makakaabot ay ayos lang. Naroon din naman si Alexander at ang ama nila. Pero kailan kaya ulit ito mapapadpad sa buhay niya? At bakit sa tuwing pumupunta si Jessica doon ay gabi? Nagkataon lang kaya yun na baka sinasadya nito? Halos 2 oras lang nakarating na siya sa GGC. Ngunit pagkatuloy niya sa conference room ay wala na ang mga investors. Wala na ring tao doon maliban sa isang lalaki. Francis Pineda. Naglapat ang labi niya. Mariing tinitigan ang lalaki na kampanteng nakaupo sa dulong bahagi ng mesa. Hindi rin to nag-iwas ng tingin at nakipagtitigan din sa kanya nang makita siya. Nang umupo siya sa kabilang dulo, napaharap dito, saka lang to ngumiti na parabang nangaasar. He badly wants to punch his face but he remains calm and controls his anger. Mula kasi noon ay nabipikon na siya kay Francis. Para kasing laging nangaasar ito kung tumingin sa kanya. What are you doing here? Malamig niyang tanong sa lalaki na ikinangisi naman ito. Easy ka lang, tol. I am not your tol and we're not. Sungit mo naman. Agap nito sa kanya na mas lalo pa niyang kinainis. Chill ka lang, pwede. Hindi ako kaaway. At nagpunta ako dito para kausapin ang tatay mo. Pero dahil ikaw ang pumasok dito, ikaw na lang kakwentuhan ko. Ayos lang ba? Napahilot na lang siya sa kanyang sentido, tsaka muling bumaling dito. Alam mo naman siguro yung magaganap na iligal na subastahan sa Baguio, hindi ba? Muli nitong tanong. Ang mapang-asar ng ngiti sa labi ni Francis ay nawala, napalitan ng kaseryosohan. Alam niyang si Francis ang maasahan niya na humawak na rin ng maraming underground cases. Isa rin tong ex-military na nagmamayari at namumuno sa underground organization na kung tawagin ay Oscuro Segreto. Pero hindi lahat ng misyon pinapagawa rito ay sinusunod nito. Bukod sa may sarili itong desisyon, ang mga taong may matataas na katungkulan lamang ang pinapayagan nito na gumamit ng serbisyo nito. Yes, maikling sagot niya, tsaka humalukip-kip sa kinauupuan niya. Jessica will be there? Muntik na siyang mapatayo dahil sa sinabi nito, pero pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Paano mapupunta si Jessica sa iligal na subastahan, gayong limitado at pili lamang ang nakakaalam patungkol sa magaganap na yon? Are you kidding me? No, don't cut me when I'm talking. Asik niya rito na hindi na siya nakatiis pa. Kanina pa nito pinuputol ang mga sinasabi niya na talaga namang nagpapahulagpos sa inis niya. As I said, Mr. Gafford, kasama sa Jessica sa magaganap na subastahan, hindi bilang subastador at hindi rin bilang panauhin, kundi siya mismo ang isusubasta. Doon na siya tuluyang napatayo. What do you mean? Kuryosong tanong niya. Huwag lang itong magloko sa harap niya ngayon, kundi
sasamayin talaga to sa kanya. Isa sa Jessa sa 3 illegal na transporter na ginagamit ng mga lalaking sindikato para makapaglabas at dating ng kung ano-anong illegal na gawain ng mga sindikato. Tumikim ito at saka naging seryoso ang mga mata. To make the story short, ibibid si Jessica sa malaking halaga na magaganap na illegal na subastahan sa Baguio. Alam kong dadalo ka at makikibid din doon. At bakit naman ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Jessica is innocent. Hindi mo sure? Agap nito. Napangisi ulit to na halatang inaasar siya. Remember my last mission? Yung kidnapang fiancé ng kapatid mo? Tumango lang siya bilang sagot pero umawang ang bibig niya sa sunod nitong sinabi. Kasama si Jessica doon. Siya dapat ang tatapos kay Mr. Lee pero napuronada kasi may eksena ka. Siguro nakita ka niya, ayun, natulala. Kaya naman ako nang tumapos sa matandang incheck na yon. What the? Walang sabi-sabing mabilis na lumapit siya kay Francis at kiniwelyuhan ito. May bala ka bang ipahamak siya, ha? Nag-iisip ka ba talaga? Bakit mo siya sinama sa ganong misyon? Nagtatangis sa ngipin niya at kahit anong pagpapakalma ang gawin, hindi umuubra. Gusto niyang manakit. Gusto niyang basagin ang mukha ni Francis dahil sa galit. Paano kung napahamak si Jessica? Paano kung may nangyaring masama dito? Paano kung peste? He does not want to think about it. May rason sa Jessica, Mr. Gafford. Alam mo naman kung gaano kapili ang asawa mong yon. Bali walang sagot nito at mukhang hindi man lang nag-aalala. Pabalyan niya tong binitawan sa katila na uupo siyang umupo sa katabi nitong upuan. Tell me more about the illegal auction. Mayaman ka naman, di ba? Ngumitito bago maling nagsalita. Lagyan mo ng malaking halaga ang account ko. Makikibid din ako. Hindi ako papayag na may makakuha kay Jessica ng ibang tao. Isa pa, may misyon ako doon. Utos ng airpat mo? Napabuntong hininga na lang siya, tsaka muling bumaling dito. Paano ko makasisiguro na hindi mo tatangin ang perang ito-transfer ko sa'yo? Simple lang. Ibibigay ko si Jessica sa'yo kapag ako ang nanalo. Sagot nito sa seryosong tono. Alam kong ayaw mo sa'kin at ayoko rin sa'yo. Ano ka? Gold? Tsaka kung pwede lang ha, huwag mo akong tinititigan na para bang isa akong kriminal. Kaibigan ko lang si Jessica at kahit akitin ako ng lokarit na yon, Kiber, iba ang type ko. Pero para sa kanya, sige. Kahit sa loob ko, kakaibiganin na kita. Peste ka? Paano kita mapagkakatiwalaan? Noong nakita kitang hinagkan mo si Jessica sa labas ng subdivision natin, 6 na taon na nakakaraan. Hoy, siya ang humagkan sa akin at hindi ako. Makabintang ka, wagas ah. Tsaka hindi talaga kami magsyota. Sinabi lang yun ni Jessica para lubayan mo siya. Nagtatagis ang pangang singhal nito sa kanya. Alam mo kasi tol, yang si Jessica, hindi naman yan sweet na tao. Pero kung marunong kang makaramdam, sana alam mong mahal ka niya sa pamamagitan ng kilos niya. Kahit nga siguro gawing 20 ang puso nun, lahat yon ang pesteng pangalan mong isisigaw. He got stunned for a moment by what Francis told him. Di niya alam kung maniniwala ba siya rito o hindi, pero sumang-ayon ang puso niya sa mga sinasabi nito. Nakakapeste man pero masaya siyang malaman mula sa isang lalaki na tulad ni Francis sa mga sinabi nito patungkol kay Jessica. And yes, he knows that Jessica loves him. But when he realized that it was already too late for the both of them, ano, okay na tayo? Kung oo, aalis na ako. Hihintayin ko na lang padala mo tapos kita na lang tayo sa Baguio. Dahil sa sari-saring emosyon na mayani sa kanya, sa mga oras na yon, hindi niya na pinansin pa si Francis. Namalayan niya na lang din na umalis na ito nang marinig niya ang marahang pagbukas at sara ng pinto. Sa lahat na nagaganap at magaganap pa ngayon, isa lang ang alam niyang solusyon. And that was to protect his Jessica at all cost. He needs to be with her and this time, hindi siya alis sa tabi nito sa ayaw man nito at sa gusto. Kung pwede nga lang itali niya to sa bewang niya, gagawin niya. Wag lang tong mawala ulit sa pikit niya. Jessica's POV. Where have you been, Jessica? Malumanay ngulit maring tanong ng mama niya. Nakaupo ito sa sofa na nakaharap sa pinto ng kabahayan, kaya naman kitang-kita nitong pagdating niya. Ilang oras ako naghintay sa iyo kagabi. Kahit antok na antok na ako, pinilit kong magdamag na gising kakahintay sa pag-uwi mo. Dugtong pa nito. Napabuntong hininga siya, saka tuloy-tuloy na dumiretso sa loob. Saka lang siya huminto na nasa tabi na siya ng mama niya. Alam niyang di ba to tapos manermon. Malamang, sasabunin at kukulahin pa siya nito sa sangkatutak nitong tanong. Jessica, naririnig mo ba ako? Tinatanong kita. Inablot nito ang braso niya nang hindi sumagot. Inang araw pa lang simula nang bumalik ka galing sa ibang bansa, pero parang di na kita kilala. Hindi mo sinasabi sa akin kung saang bansa ka pupunta.
kung ano nangyari sa roon at kung bakit matapos nga ang halos 6 na taon, saka ka lamang umuwi. Tapos ano, aalis kang wala ka man lang pasabi at uuwi na lamang kung kailan mo gusto? Ma, please, wag ngayon. Aniya, saka na lamang nakauwi. Tapos ano, aalis kang wala man lang pasabi at uuwi na lamang kung kailan mo gusto? Ma, please, wag ngayon. Aniya at saka nagpakawala ng marahas na paghinga. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang braso dahil malapit ang kamay ng mama niya sa sugat niya roon. Inaasam niya na lang na sana ay wag mapansin ng mama niya na nasasaktan siya sa mariing pagkakahawak nito at wag na rin sanang magbaba ng tingin sa kanyang braso. Jessica, nag-alala ako sa iyo. Pati ang Tito Roger at ang kasama nating si Simang ay pinaghahanap ka? Tapos, ganyan lang sasabihin mo sa akin? Hindi na ba importante sa iyo ngayon ang nararamdaman namin? Ma, walang buhay na sanilubong niya ang galit ng mga mata ng mama niya. I'm tired. Pwede bang magpahinga na muna ako bago mo ako pagalitan? Isa pa, hindi na ako 17 anyos na dalagita para lalahanin niyo pa. Siguro nga hindi ka na bata, pero anak kita. Nag-aalala ako sa iyo at hindi mo yun maiaalis sa akin bilang mama mo. Nangislap ang mga mata nito dahil sa nagbabadyang luha na gusto nang kumawala sa mga mata nito. Pero kahit nangayata humagulhol pa ang mama niya, wala na siyang nararamdaman na pagkahabag pa dito. Manhid na siya. Naubos na yata ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Thank you sa pag-aalala, but as you can see, I am still alive and kicking. Hindi niya na nagawa pang tapusin ang nais niyang sabihin dahil malakas siyang sinampal ng mama niya. Tuluyan ding umalpas ang luha nito habang mariing nakatitig sa kanya. Nilapitan din ng Tito Roger niya ang mama niya bago marahang hinagod ang likod nito. Tama na yan, Judy. No! Nandilisik ang mga mata ng mama niya na muling bumaling sa kanya. Kasalanan ko rin naman kung bakit naging ganito ang batang to. Hindi ko siya nadisiplina noon, but I will make sure na madidisiplina ko siya ngayon. Walang emosyong bumaling siya sa mag-asawa na ngayon nakatingin din sa kanya. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata ng Tito Roger niya habang sari-saring emosyon naman ang nasa mga mata ng ina niya. Are you done, ma? Malamig niyang tanong dito. Do you want to stay with my left cheek too? I told you I'm tired, but you don't listen to me. Hindi ka marunong makinig. Kahit kailan hindi mo ako pinakikinggan. And don't you dare ask me kung saan ka nagkulang. Dahil buong buhay ko, hindi ko naramdaman na may mama pala ako. Her face remained emotionless but her heart starts to hurt again. Napangiti siya na mapakla, tsaka bahagyang umatras sa dalawa. Gusto mong malaman ang totoo? Kung ganon ang nangyari sa akin 6 years ago. Fine, I will tell you a story. Walang pakialam na tinanggal niya ang choker sa leg niya. Ganon din ang wristband sa magkabilan niyang pulso habang nakangating nakatitig sa mama niya na sa puntong yon gulat na gulat at mas lalong humagulhol sa kaiyak nang humantad dito ang gusto niyang ipakita. Daan-daan tong lumapit sa kanya, nanginginig ang kamay na hinaplos ang leeg niya. Ano nangyari, Jessica? Naitakip nito ang palad nito sa sarili nitong bibig. Napakaliwanag at alam niya, kitang-kita ng dalawang iniwang bakas ng kadena sa leeg niya. Ganon din na nasa magkabilang pulsuhan niya na kahit anong gawin niya, hindi na nawala ang latay ng kadenang ginamit upang igapos siya na mahigpit. My sister Rose and Papa gone that night in front of me. Pag-uumpisa niya, pinaslang sila sa harapan ko. Kitang-kita ko kung paanong nangulay pula ang paligid dahil sa dugo nilang dalawa. Wala akong nagawa, ma. I was scared and don't know what to do. I was hoping na sana nandun ka. Baka kasi matulungan mo ako. Baka naligtas pa natin sila, but then I realized, ano nga bang maitutulong mo? Lagi ka nga lang palang wala sa sarili at buong buhay mo, nakatulala ka lang sa kisame habang naghihintay ng sustento ni Papa. That night, I heard you and Papa fighting, and you told him na kung di ka niya pinagsamantalahan at hindi sana ako nabuo, baka hindi nagkandalit-salit siya ang buhay mo. How can you help me when you clearly said that I was just a mistake?